po sa lahat. Ready na ba kayo sa Pasko? May pamasko na ba kayo? Okay? Nung no. Ano yan? Bibili po tayo sa Robinson. Sama natin si Pastor Remy. Amen? So, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Ready ka na ba mamaya? Amen? Mamaya po, meron tayong magandang celebration ng paghahandog sa Panginoon. At ngayong umaga po na to ay December 1. December 1 na. Amen? So, alam niyo po, nung tayo ay maliit, sino dito yung nung bata ka pa, abang na abang ka sa Pasko? Diba yung nagbibilang ka na, ilan kaya yung pupuntahan mong ninong-ninang? Tapos, may iskang ng nanay. The great scammer daw ang nanay kasi mga masko ka, kami naranasan namin to eh. Mamamasko ka pero kailangan mo mag-deposit. Patago yun na wala nang listahan kung paano mawawala yun. Yun, tapos pag hiningi mo yung napamaskuhan mo, naalala mo ba, bumuli ako ng gatas nung bata ka, kung pagkano ginastos ko sa ospital, kung magkano yung pinagpaaral ko sa'yo, kung magkano kita pinalaki. Yung pamasko mo, magkano yan? Diba? Pero, there's joy sa mga bata pagdating ng Christmas, amen? Kasi merong matatanggap. Tapos, nung lumaki na tayo, nawawala yung joy. Ilan yung aaginaduhan mo? Diba, nag-iintindi ka na ngayon, paano yung Noche Buena? Diba? Meron bang tatalo dito sa more than 100 na inaanak ni Pipoy? Yan ang ninong ng bayan. Sa merkado, siya ang paboritong ninong. More than ba? More or less? More than. Hindi niya kabisado. Pakibilang ngayon sa inyo, tapos kung meron tatalo, ibigyan ka ng premyo ni Pipoy. Pero actually, may gift si Pipoy. Bakit siya kinukuha laging ninong? Meron siyang gift na binigay ng Diyos na makakatulong para lalo siyang makapag-serve kay Lord. So, nung kami ay papunta dito, habang ako ay nagmumuni-muni, sabi ko, Lord, nung bata ako, masaya ako pagka magki-Christmas, pero ngayon parang lagi na ako nagko-compute. Nasa less than 20 na inaanak ko, kailangan makompute ko yun. Kaya ang gagawin ko, bibili ako kay CJ ng scratch card para may 20, may 50. Makakatipid ako doon. Kasi dati, laging 200, 300, pare-parehas. So ngayon, pero sabi ni Lord, alam niyo ba, habang ako ay nagmumuni-muni, kasi di ba pagka tumatanda ka, mas nagiging mahilig kang mag-compute. Amen? Mahilig kang kasi pinagpaplanuhan natin ang mga bagay-bagay. Kaya lang, the more na nagko-compute tayo, minsan the more tayong nalulungkot. Amen? Hindi ka tulad ni Kuya Gandhi, wala siya ibang inisip kundi saan ko kaya dadalhin ang pamilya ko sa Pasko. Magbabangko kaya kami o Thailand, Singapore, Hong Kong, sa Gapan, Amen? Bakit ko ito nababanggit po? Bakit natin ito pinag-uusapan? There's joy in the house of the Lord. Bakit natin ito pinag-uusapan? Sabi ni Lord sa akin, di mo ba napapansin?
Wala kang trabaho sekular, pero ang buhay mo puno ng pagpapala. Hindi lang po sa akin, para sa atin lahat. Na kahit Christmas, nararanasan mo yung pagpapala na yun. Sabi niya, hindi lang Christmas. Every day, every month, binibigyan kita ng pagpapala. Kaya sa mga anak ng Diyos, hindi lang tayo tuwing Christmas may masaganang buhay. Amen? Every day, basta kasama mo ang Diyos, may sitwasyon ka man o wala, ang buhay natin ay may kagalakan. Amen? So, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga na to ay kung sa mundo, ang tagline nila, isang patak, kaya ang... Pero iba-iba yung natin, iba-iba yung... Sa mga Kristyano, isang patak ng presensya ni Lord, kaya ang sangkatutak na problema. Amen? Kaya masarap maglingkod kay Lord, masarap manahan sa presensya ng Panginoon. Tutungo na po tayo sa ating pag-aaral. Nandun na po tayo sa letrang E. Sa letter E. Ano kaya ang meron sa letter E? Amen? Lord, sa umaga po na to, patuloy ka pong magpahayag ng iyong mensahe, Banal na Espiritu, patuloy mo po kaming pangunahan, at patuloy kang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we will claim and we will live according to your plans, O Lord, for us. According kung paano mo kami ninais na mamuhay. Hayaan niyo pong matuloy na maturuan yung puso at isipan namin, Lord. Hayaan niyo ang buhay na to ay mahubog ayon sa iyong nais sa umaga na ito, Panginoon. At ikaw po, Banal na Espiritu, ang mangunguna sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Katagpuin mo kami minsan pa sa iyong mensahe. Tatanggapin namin na may bukas na puso at bukas na isipan ang regalong ibinigay mo sa amin sa umaga na ito, Panginoon. Kaya po, we will rejoice and be glad in it, for this is your wonderful day. In Jesus' name, amen. Amen? So sa letter E, ano kaya ang mensahe ng Diyos? Tingnan po natin ang verse na binigay sa atin ng Panginoon. Ang verse po na magiging tema natin for this month, for the month of December, para sa huling theme natin sa taon na to. Ang sabi po dyan, John 15:10-11. Kapatid, pakinggan mo itong mabuti. Ang sabi dyan, sa NIV, if you keep my commands, you will remain in my love, just I have kept my Father's commands and remain in His love. Bakit daw? Bakit ito binibilin? Bakit nagbibigay siya ng instruction? In verse 11, ang sabi niya, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So ito yung i-highlight natin for this day. My joy. May kagalakan mula sa Panginoong Jesus na gusto niya ibahagi sa atin. Okay, kaya sa umaga na to, itong binigay sa atin ng Diyos, palalabasin natin sa buhay natin. Kailangan maunawaan natin. Bakit? Kasi kung hindi natin ito maunawaan, dito fully magaganap sa ating buhay. Halimbawa, 4-piece member ka, binigyan ka ng ATM. Tama ko ba? May ATM ang 4-piece na. May ATM ka, o kaya yung tupad dati. Diba? Binigyan ka ng ATM. Tapos, ang sabi doon ka, bibigyan ng ayuda. Now, the point is, may ATM ka nga. Kung hindi ka pumupunta may ATM card ka, kung hindi ka pumupunta sa bangko, sa mga ATMs, wala mangyayari doon sa regalong ibinigay sa iyo sa ayuda. Amen? Kaya sa buhay natin, bilang mga anak ng Diyos, the moment na kinilala mo si Lord, mararanasan mo to. Bakit? Ito yung purpose niya eh. I have told you this, kapatid, so that my joy may be in you. Amen? Kaya, maganda rin pag-aralan to sa susunod pang pagkakataon. Meron pa dyan eh. And that your joy may be complete. There is fullness of joy in the Lord. Amen? Pero dito muna tayo mag-focus doon po sa my joy may be in you. Amen? Ano pong sabi sa Tagalog? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ano daw yung mangyayari?
Mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sabi dyan sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na to. Pakinggan mo kapatid, nagsasalita ang Panginoon, upang mapasa inyo ang kagalakan ko. At nang sa gayon, ay malubos ang inyong kagalakan. So ang kagalakan sa buhay ay matatagpuan lamang natin sa Panginoong Jesus. Amen? Kasi ang sabi dyan, mapasa inyo ang kagalakan ko. Kaya ang buhay na to, kahit anong gawin mo, kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesus, kung hindi siya nag-aari sa buhay mo, diba? Kahit mag-yoga ka, kahit mag-travel ka all around the world, kahit bumisita ka sa iba't ibang nature, nung nagbiyahe po kami papuntang Rizal, sa Tanay Rizal, alam mo ulit yung bigas dun sa lugar na maraming dumadaan? Malaki? Marilak. Pero, Marilaki. Ano ba talaga? Marilaki. Okay? Basta yun. Okay? Nung habang kami ay nag-worship lang sa sakyan, bigla lang may dumaan na, "Woo!" As in talagang, nagulat ako. Medyo kinabahan ako kasi sabi ko, tapos sunod-sunod na yon, may isang maingay, tapos sunod-sunod na yung magkakasunod na nagbabangking. Sabi ko, kung nandun si Benok, saka si Kuya Andrew, malamang. Ako hindi ko napansin yung mga motor, malamang si Pipoy, napansin niya siguro yon. Malamang sila napansin niya anong motor yung ginamit, anong meron. Yung mga tao na yon, bakit? Ba't ko tapos sinasabi? Ginagawa nila yung passion nila. Nag-e-enjoy sila sa buhay. Amen? Sabi ko nga, nung kalalakihan o kabataan yata yun, parang hindi ko kakayanin yung ganong passion. Kasi nag-e-enjoy ka nga, maya-maya, parang last enjoy mo na. Kasi matuling, konting mali lang, tapos konting, na, tapos na. Pero sila nag-enjoy sila, di ba? Kung nagbabiyahe pa sila para lang mapicturean yun, ha? Kasi may mga nakaabang na photographer, cameraman nila. So, anong punto? Ang mundo naghahanap ng kaligayahan. Amen? Naghahanap yan ng feeling na magandang pakiramdam. Pero alam niyo ba, dapat ang mga anak ng Diyos ang tunay na nag-enjoy sa buhay. Amen? Kasi kapag nasa iyo si Lord, ano pang pwedeng hindi niya ibigay sa iyo? Amen? Kaya kung sila, nagagawa nila yung tingin nilang enjoyment nila, mas mapalad ka kapatid. Amen? Kaya sa araw na to, pag-aaralan natin yung temas na binigay sa atin ng Panginoon. Sa letter E, ang letter E ay experiencing the joy of following Jesus. Amen? May kagalakan na ibinibigay ang Panginoon sa atin sa pagsunod niya sa ating Panginoong Yesus. So ito yung tema natin. Kailangan sa buhay mo, palabasin mo yung joy na yan. Maranasan niya ng mga katabi mo, ng nakasama mo sa bahay. Hindi yung pag umuwi ka, tumatahimik ang mundo. Bawal ganito, bawal ganon. Bakit? Kailangan maranasan mo yung joy ng buhay. Isa to sa kailangan natin para magpatuloy sa buhay. Diba? Yung anak mo ba, naisa bang nahihirapan lagi? Hindi. Magulang pa yun, ha? How much more yung ama natin na walang ibang nais kundi maranasan natin yung masarap na buhay ng pagsunod sa Kanya. Amen? Ang buhay kasi natin, tayo ay naglalakbay sa buhay na to. Katulad na nabanggit ko po sa kababaihan. Amen? Araw-araw naglalakbay tayo, dalawa ang destinasyon. Either papunta ka sa piling ng Diyos, sa langit, o papunta ka sa piling ng demonyo, sa impyerno. Ang hell po, hindi naghahari-harian ng demonyo doon. Kasama siyang papahirapan. Kasama ko na, magiging katsokaran siya ng mga At sabi nga ng mga, madalas ko ito marinig kialay, katsokaran.
Makakausap, kakwentuhan ni Satanas yung mga taong ayaw sumunod sa kanya. So ang buhay natin, naglalakbay tayo, dalawa lang ang destinasyon. Papunta sa Diyos, papunta sa... Ngayon, ang paglalakbay natin, everyday, pwedeng madali, pwedeng mahirap. Depende sa atin kung anong pipiliin natin. Diba? Paano magiging madali, pastor? Ang daming problema, ang daming sitwasyon. Diba? Sa araw na to, ilan yung kinaharap mong sitwasyon sa buhay? Pero alam mo ba, ang purpose kasi natin, ang buhay na to, ay ibigay natin lahat sa Panginoon. Imagine ninyo, ikaw ay isang tao at marami kang backpack na suot. Mga 10. O kaya isang backpack na malaki, tapos ang daming lamang bato. Tingin niyo, magiging masarap ba yung paglalakbay o hindi? Mabigat. Kaya ang nais ng Diyos, sa pagsunod mo sa Kanya, maranasan mo yung kagalakan. So paano yun? Ibigay natin lahat sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Sunod ka lang. Amen? Kaso minsan, may mga bagay tayo na tinatago sa puso at yun yung nagpapahirap ng lakad natin, ng journey natin. Kaya sa buhay natin, nais ng Diyos, sakto, December, magpapasko sa mundo. Kailangan maramdaman ang katabi mo, maramdaman ang mga tao na nakapaligid sa'yo, na may kagalakan nagmumula sa Diyos sa'yo. Amen? Tandaan nyo, ang joy na galing kay Lord, hindi pwedeng pekein. Pwede kang magpanggap na masaya ka, pero ang kagalakan nagmumula sa Diyos, hindi kailanman mapepeke ito. Tanging ikaw at si Lord ang nakakaalam. Diba? Paano? Halimbawa, dumating yung problema. Anong magiging reaksyon ng puso mo? Ang taong may kagalakan, magpapatuloy, magtitiwala, may kapayapaan. Samantala, ang taong kala niya okay siya, eventually sasabog yan ng bigla. Amen? So, kailangan maranasan natin palagi ang kagalakan sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Tingnan mo yung katabi mo kung may joy ba yan? Nilayasan kaya ng katabi. Wala ka ng katabi. Yan. Okay, pag-usapan natin to, pag-aralan natin na we need to experience the joy. Ano nga ba yung joy? Okay, ano ba yung joy? Ito ba ay pampabula lang? Pantanggal ng dumi? Ang sabi dyan, joy, a noun, the state of happiness which is not based on your circumstances. Sa John 15:11, nakita natin na ang joy natin ay hindi nakabase sa kung saan-saan, kundi nakabase sa Panginoong Jesus. Sa Tagalog, ito ay kagalakan. Ang estado ng kaligayahan na hindi nakabatay sa iyong mga kalagayan. Ibig sabihin, kahit gaano karami ang problema mo, hindi doon nakabase yung laman ng puso mo kung anong reaksyon mo. Bakit? Nakabase ito sa Panginoong Jesus. Ang happiness, kung mapapansin niyo po, especially in the New Testament, ito ang madalas na ginagamit ng Panginoon, joy. Sa Greek word, this is chara, C-H-A-R-A. Yung inner pleasure, inner gratitude ng isang tao. Kaya, bakit joy madalas at hindi happiness? Kasi ang happiness, diba? May nakita na ba kayong hindi Kristiyano na tumatawa na masaya? Na tumatawa na masaya, nag-enjoy sa buhay? Meron. Amen? May iba't ibang paraan sila, lalo na pag nagiinuman, di ba? Tapos maya-maya, away-away na yun. Ito ka na. Okay? Bakit? Ang nararanasan po nila ay tinatawag nating happiness. Pag wala ka sa Diyos, ang mararanasan mo ay happiness. Ano yung happiness? Ito yung panandalian lamang na magandang damdamin. Di ba? Kaya ka lang masaya kasi may bago kang cellphone. Kaya ka lang masaya kasi andyan yung asawa mo, umuwi, bago umuwi. Di ba?
Kaya ka masaya kasi darating na yung dalawang baby. Parang hindi makita yung saya-saya. Napapailig ka ba? Iiyak na yata eh. Okay? Ang happiness nakabase sa sitwasyon. Ang kaligayahan. Kaya ka lang nagiging maligaya kasi may dahilan sa labas. Pero ang joy, ang kagalakan, anumang sitwasyon mo, meron kang kaligayahan sa puso mo. At ang joy, long-lasting. Ang happiness, halimbawa, nag-inuman, sumaya saglit, mawawala din yun pag-uwi. Di ba? May dedication ka mamaya, pagkatapos nun. Ang happiness, come and go. Pero ang joy, long-lasting sa mga anak ng Diyos. Amen? Hindi ito nakabase kung anumang sitwasyon mo. Kasi kung nakabase ka lagi sa sitwasyon, magiging moody ka. Sino dito may kilalang moody? Na pag wala ng pera, okay, next topic na lang tayo. Next topic. Okay? Ang joy, kahit wala kang pera, kahit 20 pesos lang yan, magagawa mong mag-enjoy sa buhay. Amen? Kaya, nais ng Diyos, maranasan mo to. Bakit? Saan ba nakabase tong joy na to? Ano ba tong meron ng joy na binibigay niya sa atin? Bakit ba napakahalaga nito sa isang anak ng Diyos? Amen? Na makukuha natin, mararanasan natin habang sumusunod tayo sa Panginoon. Okay? Kaya ang tema natin sa umaga po na to, ang topic natin is My Joy in You. Sino nagkasalita dito? Ang Panginoong Jesus. Amen? Jesus joy in you. Iyan yung gustong ibahagi at meron ka na yan. Pag-aaralan na lang natin paano. Okay? Ano ba yung kagalakan ni Lord na binibigay sa atin? Alam nyo, kahit yung mga anghel, alam nila ang patungkol dito. Bakit? Anong sabi niya? Anong sabi ng mga anghel doon sa pastol ng pinanganak ang Panginoong Jesus? Alam niyo ba? Ito ang unang king-size bed. Di ba? Bakit? Hari ang nahiga dyan. King-size bed, yan ang unang king-size bed. Kasi nga po, hari ang inilagay dyan. Kaya king-size bed. Hindi siya naging hari nung naupo sa trono. Pinanganak siyang hari na hanggang sa siya mamatay, hari siya ng mga hari. Amen? Ganun katindi ang ating Panginoong Jesus para sa atin. Okay? Sabi ng mga anghel sa mga pastol, nung pinanganak ang Panginoong Jesus, tapos nakita, nandun sa parang yung mga pastol, mga shepherd. Nasaan yung, nawala na pala yung ngayon natin, pinapagawa pa yung ilaw. Okay? Nung nakita ng mga pastol, yung bigla lang lumitaw yung isang anghel. Ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Dala ko ang mabuting balita na may dalang malaking kagalakan. Ano yung mabuting balita na yon? Na ipinanganak ang tagapagligtas. Amen? Kaya ang salvation, lagi ang konektado sa joy. Amen? Bakit? Pag-aralan po natin, my joy in you. Biruin mo, dito ka na pinanganak, dito ka papapunta, pero meron pa rin siyang kagalakan. Bakit? Dahil ang sabi niya, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Ama. Amen? Ang joy niya hindi nakabase sa sitwasyon. Ang kagalakan niya nakabase sa pagsunod sa Ama. Amen? Kaya tayo, ano bang joy natin? Meron pa tayong desire na sumunod katulad ng Panginoong Jesus. O gusto lang natin pag masaya ang sitwasyon, pag malungkot na, ayawan na, kanya-kanyang diskarte na. So pag-aralan natin, what is the joy of Jesus na nasa sa atin? Amen? Sabi mo sa katabi mo, nasa sa iyan. Palabasin lang natin kung hindi pa lumalabas. Amen? Una,
What is the joy of Jesus that is in us? Number one, joy is a gift from God. Amen? Regalo to ng Diyos sa atin. Regalo to ng Panginoong Jesus. Kaya nung sinilang pa lang ang Panginoong Jesus, ano na kinakanta nila? Joy, the... Diba? Regalo to ng Diyos sa atin. Regalo yung kagalakan ng Panginoong Jesus. Na siya ay nabuhay para tayo ay iligtas at para mamatay sa krus, para ikaw at ako ay hindi na magdusa. Amen? Regalo yan ng Diyos. Kaya the moment na ikaw ay tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, ano yung instant, automatic na mararanasan mo? Yung kagalakan mula sa Diyos. Bakit? Diba? Dapat pupunta ka na impyerno eh. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi tayo papunta doon. Dapat ang buhay mo pasira. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, binibigyan niya tayo ng magandang buhay. Pwede namang hindi mamatay si Jesus sa krus para sa atin. Pero dahil sa pagmamahal niya, para tayo ay maligtas. That is a gift from God. Regalo yan. Kagalakan. Amen? Nais ng Diyos. Kaya kung may regalo ka niyan, ang tanong, nabuksan mo na ba? Naiwan po sa ref. Andun pa rin. Okay? Ano sabi ng salita ng Diyos? In Romans 15:13, ang sabi po dyan, sa NIV, anong sabi? May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ano po sabi sa Tagalog? Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukay ng pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So ang kagalakan ay matatagpuan lamang natin sa Panginoon. Amen? Hindi natin makukuha to kahit saan. Tanging kay Lord lang. Amen? Kaya nga, lagi kong tinitingnan yung tao na to. Yan, si Jenaline. Kung nakita nyo lang yan, nung una-una, nung naghingi siya ng prayer, parang malapit nang umuwi. Pero ngayon, di ba, nagkatrabaho pa sa bakery. Bakit? Meron kasi tayong joy na binigay sa atin ng Diyos para makapagpatuloy sa buhay na to. Ayan. Kaya hindi ka na malulungkutin. Hindi na tayo paimo-imo. Bakit? Binigyan tayo ng joy ng Panginoon. Amen? Dahil sa Kanya, nagkakaroon tayo ng kagalakan sa buhay na to. Kaya po, kahit anong gawin nyo, kahit anong effort mo, kung gusto mong sumaya ang buhay mo, pag lumalayo ka sa Panginoon, malulungkot at malulungkot ka lang. Amen? Mabibigo at mabibigo ka. Pero kapag ka lagi kang lumalapit kay Lord, napupuno ka lagi ng kagalakan sa Kanya. Amen? Sabi nga dito, joy is the most reliable fruit that Jesus is present in our lives. It is the most reliable. Iyan yung ebidensya na may Jesus sa puso mo. Tingin nyo, kung pupunta ka ng, halimbawa si JM, kung pupunta ng Japan Disneyland, hindi ko pa napuntahan to eh, pangarap ko din. Pupunta sila people dito in God's time. Sana maano ulit, madagit ulit ako.
Halimbawa, si JM, o kaya tayong lahat, pupunta tayo ng beach. Kung mahilig kang mag-beach, anong mararanasan mo? Masaya. Amen? Kung pupunta ka ng ibang bansa para mag-shopping lang, anong mararamdaman mo? Halimbawa, sa Rosel, punta ng Hong Kong, sa shopping lang doon, anong mararamdaman mo? O kaya si May, pupunta sa Hong Kong, alam ko mas maraming ukay doon eh. Pupunta ng Hong Kong para lang bumili ng ukay. So, sa'yo muna si Gab daw ha. Siya ay magliliwaliw lang muna. Anong mararamdaman niya? Masaya. Bakit? Maganda yung pupuntahan mo, may excitement. Pero bakit ang mga Kristiyano, hindi makita yung joy sa buhay kung alam mo na maganda ang pupuntahan mo. Amen? Na kung alam mo na maganda yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya everyday, enjoy mo yung buhay mo kasama si Lord. Bakit? Maganda ang destinasyon natin. Amen? Maganda ang destinasyon natin. Sabi nga sa Tagalog, ang kagalakan ay ang pinakamaasahang patunay na si Jesus ay naroroon sa ating buhay. Kaya kung meron ka pang kasama na hindi nakakakilala kay Lord sa bahay, ang isang pinakamagandang pruweba, paranas mo yung kagalakan mo. Yung kahit awayin ka ng asawa mo, hindi mo siya sasagutin, masaya ka pa rin. That is joy. Yung kahit dumating ka, walang ulam, ano kayang gagawin mo? Yeah. Yung ginagawa mo na lahat, tapos bubungangaan ka pa, palabasin mo yung joy. Dahil ang joy na yan, ang magpapatunay na buhay si Jesus sa puso mo. Amen? Iyan yung kaibahan natin sa iba. Iyan yung kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya. Dahil nakikita nila sa atin yung pagkilos ng Diyos. Tandaan nyo regalo to ng Diyos, hindi natin to deserve. Regalo to, kusang loob na binigay sa atin. Ang tanong, ginagamit mo ba o hindi? Number 2, kung ito ay regalo ng Diyos sa atin, ano pa ang isang dapat natin malaman? Joy is a fruit of the Spirit. Ito ay bunga ng Espiritu. Ang Panginoong Jesus, pag kinilala natin siya, tatanggapin natin ang relasyon sa banal na Espiritu. Mananahan sa atin ang banal na Espiritu. At habang tayo ay lumalakad sa paggabay ng banal na Espiritu, mararanasan din natin yung bunga na meron siya. Amen? Mararanasan natin ano ba yung resulta, ano ba yung mangyayari. Kaya kahit hindi mo kaya dati, halimbawa, kung dati may gumawa sa'yo ng mali, yung nagsalita siya, siniraan ka sa ibang tao, sinabi sa kanya na, ay, Sir Rosel, ano yan? Ano ba safe na safe? Sir Rosel, ano yan? Lasengga yan. Lagi yan nagwawala sa kanila. Tapos kakilala mo yung nagsasabi, nakarating sa'yo. Kung dati, mamaya ka naman. Kung dati, malamang hindi maganda yung gagawin ni Rosel, pero the moment na kinilala mo si Lord, mapapalagpas mo yun, mauunawaan mo yun, mapapatawad mo yun. At magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo dahil bunga yan ng banal na Espiritu sa'yo. Amen? Kaya nga, ang bunga ay lumalago at patuloy na mamumunga kung ang buhay natin, lagi tayong humihingi ng gabay sa Holy Spirit. Lagi tayong nagpapalid, lagi tayong nagpapagabay para laging mamunga ang buhay natin ng magagandang bagay. Ano ba yung bunga? Saan ba dito nakita? In Galatians 5:22, ang sabi dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, faithfulness, at meron pa iba. Pero ito lang muna yung pinili natin para maipakita natin na ang kagalakan ay bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. Amen? Kaya the moment na lumalalim ka sa Panginoon, mas sumasaya ang buhay mo. Kung dati hindi mo kaya magpatawad, magagawa mo dahil sa Panginoon. Kung dati hindi mo kaya magtiyaga, nakakapagtiyaga ka, nagkakaroon ka ng pasensya. Kung dati hindi mo kayang umibig sa mga naninira sa iyo, kaya mo nang umibig. Dahil ito ay bunga ng Espiritu dating buhay. Ibig sabihin, habang lumalalim tayo sa Panginoon, mas nararanasan natin yung magagandang epekto, magagandang benepisyo na inaalok sa atin ng Diyos. Honestly, nadapa. Okay? Honestly, isa ako sa wala nito dati. Malulungkutin ako. Gusto ko lang lagi nagsosolo. Gusto ko may sarili akong mundo lagi. Bakit? Marami akong kinakatakutan. Marami akong gustong ito lang gusto ko. Pero nung nakilala ko si Lord, nabuksan yung buhay ko na marami palang pwedeng posibleng mangyari sa buhay ko. Amen? At habang tumatagal, nauunawaan ko yung pwedeng gawin ng Diyos sa akin habang ako ay sumusunod sa Panginoon. Tandaan natin ang joy, hindi to human effort. Kahit anong gawin mo, hindi ka magkaka-joy. Bumili ka na lang sa kanto. Okay? Ang joy from the Lord, it is produced by the Spirit, by the Holy Spirit. Amen? Kaya, the moment na lagi ka nagpapalid kay Lord sa Holy Spirit, lagi kang sumusunod, mas lalo mo mararanasan yung bunga na to. Ayan, halimbawa, kapayapaan. Kung hindi ka nananalangin, kung hindi ka humihingi ng gabay sa Panginoon, sa banal na Espiritu, may gagawin kang desisyon, dahil matalino ka, alam mo, ito'y tama, ginawa mo yon nang walang gabay ng banal na Espiritu, eventually, tingin mo, payapa ka? Tingin mo, magkakaroon ka ng kagalakan? Kaya ang buhay na to ng pagsunod sa Panginoon na ginagabayan ng banal na Espiritu ay laging namumunga ng magagandang bagay sa buhay niya. Amen? Number 3. So una, regalo. Pangalawa, bunga. Tingnan mo yung katabi mo kung namumunga na, manghingi ka naman. Yan yung purpose ng bunga para ibigay sa iba. Meron ba kayo nakitang masayahin na siya lang masaya? Yung hindi man lang, ayaw niya makikonekta sa iba, siya lang, ako lang masaya. Bahala kayo sa buhay mo. Ang bunga, sineshare. Share mo dyan, sa katabi mo yung bunga. Number 3, meron kang joy in communing with God. Ano ibig sabihin yan? Meron kang kagalakan sa pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Meron kang kagalakan, kaligayahan, kasarapan, na i-enjoy mo makipag-usap sa Diyos. Kaya yung mga tao na laging nagbababad sa Panginoon, yung merong kagalakan sa buhay niya, lagi niyang hinahanap manalangin. Lagi niyang hinahanap magbasa ng Bible. Lagi niyang hinahanap magpuri sa Panginoon. Lagi niyang hinahanap yung pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Katulad ng bata na yan, nagbabasa siya ng Bible. Yung puso niya napupuno ng kagalakan. Kaya sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Biblia, nananalangin, nagpupuri sa Panginoon, ang buhay natin ay napupuno ng kagalakan. Kaya, ang mga Kristiyano minsan nadadali. Saan? Bakit nagiging malungkot ang buhay kahit Kristiyano na? Mas madalas, ayun pala, mas madalas hawak to kaysa, mas madalas nakaganto kaysa nakaganto.
Ulitin ko ha, ang buhay ng isang Kristyano, nagiging malulungkutin. Bakit? Mas madalas, nakaganto kaysa nakaganto. Ano ibig sabihin nun? Secret na. Ayun. Hindi pa kumukuha ng tubig. Nag-iigib. Hulaan nyo po, may premyo ito mamaya. Hindi. Okay? Mas madalas, kaya tayo nagiging malulungkutin, ang pinapapasok natin sa buhay natin ay mga kung ano-ano. Kaya pag mas madalas kang magbasa ng Facebook, kung ano-ano yung nabasa mo, pumapasok yan sa buhay natin, nai-impart yan. Pero kung mas madalas kang magbasa ng Biblia, nandyan ang mga pangako ng Diyos, tingin mo ba hindi ka magagalak? Hindi ka ma-excite? Na walang ibang plano sa ang Diyos sa akin kundi pawang mabuti. Okay? Kaya kung saan ka nagbababad, yun ang pumupuno ng buhay mo. Pero kung madalas ang pinapakinggan mo, worship song, madalas nagbabasa ka ng salita ng Diyos, yun ang pumupuno ng buhay natin. Kaya there's joy in communing with God. Sabi nga ng salita ng Diyos, in Psalm 21 verse 6, ito po pinili kong ESV. Kasi ang sabi dyan, for you make Him most blessed forever. Hindi lang blessed, most na, may forever pa. Di ba sa mundo walang forever, pero kay Lord, blessed ka forever. Pinagpala ka. You make Him glad with the joy of your presence. Nagagalak siya. Nagkaroon siya ng pagpupuno ng puso niya. Ano sabi sa Tagalog? Oo, ginawa mo siyang pinakamapalad magpakailanman. Di lang si Mel Chanco ang magpakailanman. Ikaw ay pinakamapalad magpakailanman. Bakit? Iyong pinasasaya siya ng kagalakan sa iyong harapan. Nung kami ay nagpe-prayer meeting, prayer gathering, alam nyo, habang pinag-aaralan namin ang buhay ni Enoch, anong nangyari kay Enoch? Isa siya sa dalawa na hindi nakaranas ng kamatayan. Kinuha na lang ng Panginoon. At very little lang yung detalye sa buhay ni Enoch. At wala dyan si Enoch, nasa taas. Si Enoch. Okay? Very little lang, very konti lang. Ay, Lord, ba't ba kinuha mo to? Ba't ba hindi mo pinaranas dito yung kamatayan? In Hebrews 11, 4 and 5, makikita nyo na merong binigay, dahil namuhay siya ng matuwid, merong binigay sa kanya na reward si Lord. Walang binagit kung ano. Tapos, iniakyat siya sa langit. Kung babasahin niyo yung Genesis 5, ang sabi sa buhay ni Enoch, si Enoch ay namumuhay, naglalakad kasama ng Diyos. Namumuhay kasama ang Diyos. Habang pinag-aaralan po namin to, para sa akin. Ang joy ni Enoch, walang iba kundi makasama ang Diyos. Kaya yung pinakamalaking reward na binigay sa kanya, hindi na siya makakaranas ng kamatayan, makakasama niya na palagi si Lord sa buhay niya. Amen? Hindi na siya pinaranas ng hirap. Diba? Ang lagi nating request, pag uuwi ka kay Lord, wag na sana yung mahirapan ka. Gusto mo ba yung magkaroon ka pa ng multiple operation bago ka umuwi kay Lord? Siya hindi na. Binigay na sa kanya yung reward ni Lord. Bakit? Ang puso niya, hinahanap-hanap niya si Lord. Sa atin, hinahanap-hanap ba natin si Lord? O pagkara lang meron lang konting oras, doon lang tayo para sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi dito, experiencing joy should be a part of every Christian's life. Experiencing joy, dapat nararanasan natin ito. Sabi sa Tagalog, ang maranasan ng kagalakan ay dapat maging bahagi ng buhay ng bawat Kristiyano. Amen? Araw-araw, there should be joy manifesting in you. Dahil baka hindi mo alam, ninanakawan ka na ng kaaway. Di ba, imbis na magala ka, dahil sa mga sitwasyon, halimbawa, makulit yung anak mo, o yun, high blood ka na.
Hindi mo na ma-enjoy ang buhay. O kaya dahil may dumating na mga bayarin, ano magiging reaction mo? Sino dito yung nagbubukas ng Meralco na sobrang ng Meralco na nakangiti agad? Meron bang ganon? Tapos nag-ano pa yan? Naglalaro. O, last digit. Umuusad pa konti-konti. Kaya ano yan? O, mukhang letter 9, mukhang number 9, number 0. 3 digits kaya, 4 digits kaya. Diba? Huwag mong hayaan na nakawan ka ng kaaway ng magandang buhay araw-araw. Amen? Sumunod ka sa Panginoon at mararanasan mo ang kagalakang inilaan niya para sa atin. Amen. Sasabihin mo sa katabi mo, magalak ka palagi. Ayaw ng design. Bumigay ang design. Kahit anong gawin namin dikit, okay lang yan. Aayusin namin yan mamaya. Okay? Bumibigay siya. Kaya sa mundo, wala daw forever. Kay Lord lang may forever. Okay? Kailangan maranasan mo yung kagalakan. Si Gabgab, pag pupunta sa akin, di ko alam. Malamang nawawala siya ng kagalakan. Makita pa lang kami ni Benok. Nawawala. Kaya wini-win ko yun eh. Kailangan maalis yun sa kanya na sana maging pagpapala rin ako sa buhay. Hindi siya laging kailangan umiyak. Ha? Number 4, the joy of Jesus, you will have joy in abiding in love. Kagalakan sa pananatili sa pag-ibig. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. Sa buhay may mag-asawa, wala pa akong asawa, pero sino dito na nanliligaw pag ginagawa niya lahat para dun sa taong mahal niya? Yung ihahatid mo sa trabaho, tapos maghihintay ka lang sa SM, maghapon, hanggang umuwi. Tapos ayaw pa niyang pagbayarin ka. Sino dito yung gagawin mo lahat para dun sa taong pinamahal mo? Tapos, naging mag-asawa na, wala ka nang pakialam. Bahala ka na sa buhay mo. Ito 3,000, pagkasyahin mo na isang buwan. Kakasya pa ba yan? Si JM nga, hindi humindi eh. Si JM pa yan ha. Bigyan mo ng 5,000, Kuya Gandhi. Di daw totoo, lagi nga lang ganyan. Okay? So, parang sa buhay may asawa, the moment na kinasal sila, hindi doon natatapos yung pagliligawan. Noon dati yung nililigawan mo, kahit anong gawin yan, hindi tumataas yung boses mo. Lagi mong inuunawa. Pero nung maging kayo na, pataasan na ng boses. Ang pag-ibig natin sa Panginoon, kailangan inaalagaan natin. Amen? Tinatrabaho natin. Kasi sa mundo, marami iaalok sa iyo na pag-ibig. Pag-ibig sa cellphone, mag-loan ka sa pag-ibig. Maraming pag-ibig sa mundo. Lilingatin ka niyan para makuha yung puso mo. Pero dapat, binabantayan mo rin yung buhay mo. Guard your heart. Binabantayan mo rin yung puso mo na manatili kang in love kay Lord. Amen? May isa akong youth na kinausap. Nito umalis kami, marami siyang naging up, downs. Marami siyang, kumbaga maraming sablay. Sabi ko, nung nag-usap kami, dahil gusto ko pa rin siyang tulungan, ganito yung pag-ibig eh. Ganito yung kahit ayaw mo na, gagawin mo pa rin para sa Diyos. Yung kabataan na to, kahit tayo sabihin ko, marami siyang hindi ginagawang hindi siya sumusunod, madaling salita. Tapos nung uli, ayun na, nagsisinungaling na siya, nainom na siya. Ang pinakamalaking kalaban ko po sa merkado,
pag piyesta. Nagkakasubukan talaga kami. Pero kahit yung leaders na ng Diyos sa merkado, sumama pa rin sa pagoda. Sabi ko, anong aasahan ko sa mga sumusunod samantalang kayo na dapat nang maging leader ng Diyos, sumablay pa rin. Hindi pa rin nakatiis. Sabi ko sa kanya, tinan mo, nainom na siya. Nagsisinungaling na siya. Tapos pag may ginawa siya, magpakain ng walang ka-effort. Sabi niya, sorry po. May siyang sorry. Naramdaman naman niya yung pag-ibig ko. Sa mga kabataan ko ngayon, sa mga bata ngayon, mas madalas, hindi na applicable ang galit. Hindi na. Kaya ang ginagawa ko, pinaparanas ko muna, kausap lang kami na seryoso. Diplomasya, sabi nga. Pero, so sorry siya. Alam niya, after nung Friday, na-realize niya na ito yung ginawa niya, ito yung sitwasyon niya. Noong una, ayaw pa niyang aminin eh. Pero sabi niya, sorry po. Sabi ko, anong gagawin mo para makasunod ka, para mabago mo yung buhay mo? Susubukan ko po. Sabi ko, bumalik ka muna sa pag-ibig mo kay Lord. Kasi kahit anong push ko sa'yo, kung wala kang pag-ibig sa Diyos, hindi mo gagawin yan. Amen? Parang sa taong minamahal mo, kahit anong paggawa niya sa'yo, gagawin mo. Kasi mahal mo siya eh. Diba kahit paglabahin mo si Kuya Gandhi, pag sinabi ni Ate Weng, hindi naman daw totoo. Nakakabalita ako, hindi naman daw totoo. Dumarating ka lang, tagasigaw ka pa. Di ba? Kapag mahal natin ang Diyos, dapat yung gusto niya ginagawa natin. Kaya nga sa mga leaders ng youth, CYA, gusto ni Lord magbasa kami ng Bible, pupush namin magbasa ng Bible. Gusto ni Lord, everyday kami mag-pray, pupush namin mag-pray. Gagawin namin dahil sa Panginoon. So paano ba tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Sa kabila ng marami inaalok ng mundo. Halimbawa, marami kayong pwedeng puntahan ngayon. Nag-showing ang Hello Love Again. Pwede kayong manood ng last time. Pero pinili nyo pa rin sumamba sa Panginoon. Kasi mahaba daw yung pila. Hindi rin masisingit. Sabi sa John 15, 9 and 10, pinakita ng Panginoong Jesus paano tayo mananatili sa pag-ibig niya at kung paano siya nanatili sa pag-ibig ng Ama. As the Father has loved me. Ano sabi? So have I loved you. Now, ano sabi ni Lord? Remain in my love. Paano? If you keep my commands, you will remain in my love. Just I have kept my Father's commands and remain in His love. Tagalog, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Ito yung nais ng Diyos. Manatili ka lang in love sa Kanya. Di ba? The moment na magkaroon ka ng ibang pag-ibig, para kang kinasal kay Lord na ikakasal tayo soon. Pag kinasal ka kay Lord, the moment na magkaroon ka ng ibang pag-ibig, ang tawag doon ay, anong tawag sa'yo? Kapag nagkaroon ka ng dalawang babae, pagtataksil. Pero lang kung Muslim ka. The moment na magkaroon ng ibang number one sa puso natin, hindi na si Jesus, nagtataksil tayo sa Panginoon. Amen? Ano kung sino mas mahalaga sa iyo? Kaya ang sabi ito, manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Paano daw? Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Mananatili tayo sa pag-ibig niya kasi iyon yung ginawa niya example. Amen? Para manatili siya sa pag-ibig ng Ama, sumunod siya. Tinupad niya yung pinapagawa sa kanya. Kaya nga, wala siyang ibang desire, kundi sundin ang kalooban ng Ama. Ganon din dapat tayo, para manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, gawin natin yung gusto ni Lord. Halimbawa, meron kayong karelasyon. Anong gusto mo? Ginagawa yung mga bagay na okay sa'yo o ginagawa yung mga bagay na ayaw mo?
Ulitin ko, kung may karelasyon ka, anong gusto mo? Ginagawa yung mga bagay na gusto mo o ginagawa yung mga bagay na ayaw mo? Siyempre yung gusto. Pero bakit minsan ginagawa natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos sa relasyon natin sa Kanya? Amen? So merong joy sa pananatili sa pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Si Lord ang pinakamasarap magmahal. Hindi kayo iiwan, ni pababayaan. Amen? Kaya ang pinapakita po dito, hindi ganito, na kaya ka lang sumusunod para manatili. Hindi. Sumusunod ka kasi mahal mo si Lord. Gusto mong manatili sa pag-ibig niya. Amen? Kaya ang ating ginagawa ang mga gusto ni Lord kasi mahal natin siya. Amen? At number 5, ito na po ang magtatapas sa panghuli. Tatlong mga daliri. Number 5 is joy in fellowshipping with believers. Okay? May kagalakan sa pakikisama sa mga mananampalataya. Bakit ito po yung pinili kong picture? Kasi, ang mga daliri, hindi mo ito pwedeng ihiwalay. Magkakasama yan, amen? Nakita ka bang daliri? Yung isa nandun. Yung isa nandito. Magkakasama yan. Magkakasama. Kaya kapag meron ka ng kagalakan ng Diyos, natutuwa kapag nakakasama mo yung mga kapatid mo kay Lord. Diba yung masaya ka pag may gawain, masaya ka kapag may Bible study, masaya ka kapag Sunday. Iyon ang senyales na meron kang joy sa puso mo. Bakit? Ito yung pamilya mo. Spiritual family. Kaya kang wala kang joy para makasama yung mga kapatid, baka wala ka pa. Okay? Katulad ng mga lingkod ng Diyos, dati wala pa silang church building. Mapalad tayo, may church building na tayo. 2 years pa lang, may aircon na. Diba? Kung yung iba nagpapaypay, ikaw ang baon mo, jacket. Tapos every Sunday, iba-ibang jacket pa yan. Yeah? Bakit? Kahit malamig, masaya kang sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sabi dyan, in the book of Acts, every day they continued to meet together in the temple courts. Doon lang sila nagtitipon. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Ito po mahalagang makita natin. Sabi dyan, ano ba yan? Every Sunday? Every Thursday? Every Wednesday? Every day, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Bakit? Ang sabi dyan, na masaya at may malinis na kalooban. Ang taong may kagalakan ng Diyos, bukas yan. Lagi ang naghahanap, lagi ang uhaw. Kaya ang ginagawa nila, araw-araw, wala silang ibang nais kundi makapakinig. Magsama-sama, magkwentuhan patungkol kay Jesus. Na masaya at may malinis na kalooban. At anong ginagawa nila? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Dahil sa ginagawa nila, nararamdaman ngayon ng mga tao sa paligid yung joy na meron sila. Anong sabi dyan? At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ibig sabihin, araw-araw merong nakakakilala sa Panginoon dahil sa pagtitipon nila. Ibig sabihin, yung joy na nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa kanila. Amen? Kaya ang joy natin ay magsama-sama, hindi magsolo-solo. Magsama-sama sa presensya ng Panginoon. Dahil may mga tao na makakaramdam ng pagliligtas ng ating Diyos. So araw-araw, nagtitipon sila. Partida, wala pa silang church building na. Sa bawat bahay lang sila nagtitipon-tipon.
Tapos, nagbabasa sila ng Bible, nakikinig, nananalangin, nagpupuri. Wala silang ibang ginagawa, kundi pag-usapan ng patungkol sa Panginoong Jesus. Kaya sa buhay natin, tandaan mo yung mga daliri. Mapalad ka, kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? May kapatid ka dito na tunay na nagmamahal sa iyo. May kapatid ka dito na tutulong sa iyo sa panahon ng sitwasyon. Meron ako isang nakausap. Anak siya ng Diyos, bagong Kristiyano. Sabi niya, nilakasan ko na po yung loob ko, lumapit na ako sa iyo. Hirap na po kasi ako. Lahat ng sitwasyon niya, dinadala lang niya sa sarili niya. Sabi ko, kaya ka nahihirapan. Kasi ang sitwasyon, hindi dinisenyo para mag-isa lang. Tayo ay pamilya, tulong-tulong, sama-sama. Amen? Kaya dapat magkaroon ka ng concern sa katabi mo. Concern sa pamilya ng Diyos. Amen? Lagi mo papaalahanan yan. So umaga na ito, naranasan natin, napag-aralan natin ang kagalakang nagmumula sa ating Panginoon. Recap po natin ang matulen, ang kagalakan ni Jesus na nasa sa atin. My joy in you. Bakit ba ito niya pinagdidiinan? Number 1, upang ma-realize natin, ito ay isang regalo ng Diyos. Ibinigay ito sa mga mananampalataya. Kaya ayaw ng Diyos na ikaw ay lugmok na lugmok. Dahil sa iyong pagsuway. Dahil sa pagiging matigas ang ulo. Nais ng Diyos, mabuksan mo yung regalo na yan. Number 2, ito ay bunga ng banal na Espiritu. Habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon sa leading ni Holy Spirit, mararanasan natin yung ibang parte ng bunga ng banal na Espiritu. Iba't iba lalabas sa iyo. Amen? Kaya kung dati si Gavioli, pag merong makulit na buyer, di ko alam kung totoo, huhulaan ko lang ha. Kung dati, napapagtaasan niyo ng boses, huwag ka lang bumili dito. Doon nga sa iba. Wala kang living Shanghai. Kaya nahihiya ako minsan dumaan, lagi ako may living Shanghai. Ayoko na, baka sabihin, umaabuso naman ako. Yun yung joy niya, yun yung kagalakan niya. Yeah? Nag-uumapaw, ang joy ay nag-uumapaw. Sabi nga ng 1 Peter, sa mga naanak ng Diyos, kahit hindi natin nakita ang Panginoon, dahil nanampalataya tayo, kahit hindi natin siya nakita, yung puso natin nag-uumapaw ng kagalakan. Amen? Dahil sa paniniwala natin sa Kanya. So it is a fruit of the Spirit. Lahat lang lalabas at palaging lalabas yung kagalakan na yan sa iyong buhay. Number 3, meron kang kagalakan sa pakikipag-usap sa Diyos. Diba? Yung ang sarap kausap ng Diyos, ni Lord. Kasi, maayos yung relasyon mo sa Kanya. Yung mga youth natin, pag tahimik na ako, alam nila, hindi na ako masarap kausap. Alam naman yan, pag may mali sila o wala. Pero ang sarap nung lalapit ka kay Lord na maglalambing ka lang. Diba, maayos yung relasyon niyo. Hindi yung lalapit ka kasi may nagawa kang kasalanan, papaluin ka. Lumapit tayo kay Lord na mayroong maayos na sitwasyon na lagi mong hinahanap ang pakikipag-usap sa Kanya. At dahil dyan, mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yeah? May kagalakan sa pagsunod, may kagalakan. Kahit may dinadaanan kang problema, may kagalakan. Diba? May mga bagay minsan ang hirap sundin. Halimbawa, ang utos ng Diyos, mag-tithes ka. Minsan di mo alam kung paano gagawin, mahirap. Pero may kagalakan sa pagsunod, katulad ng naranasan ng ating Panginoong Yesus. At number 5, joy in fellowshipping with believers. Mas masaya ang pakikisama sa mga mananampalataya. Amen? Dahil dito, walang ibang nais ang bawat kapatid, kundi umunlad tayo. Walang ibang nais ang kapatid natin, mga kapatid natin,
Wala ibang nais ang Diyos natin kundi palaguin ang pamilya na to. Amen? Ang goal natin, sama-samang aangat, sama-samang magtatagumpay kay Lord. Amen? Walang iwanan because we are a family. Pamilya tayo ng Diyos. Kaya ang problema mo, problema ng lahat yan. Pagtulong-tulungan natin. Amen? Kaya nga, bago po ako magtapos, meron lang ako isang panalangin na i-share sa inyo. Itong nakaraan, meron ako laging pinapanalangin. Bukod po sa panalangin sa bawat isa, meron ako isang pinapanalangin. Kasi si Kuya Arnold, yung driver ng jeep natin, nag-aatid sa amin. Yung amo niyan, ang business nun, nagdadala ng mga isda. Dahil nagkaroon yata ng conflict, nawalan siya ng business o umayaw siya. So, wala na siyang pinagkakakitaan. Yung pinagmamaneho ni Kuya Arnold, siya yung may-ari nun. Dahil malaki yung kita niya sa isda, wala siyang pakialam dun sa jeep. Pinamamasada niya si Kuya Arnold kahit ilang beses, araw-araw. Maayos yung kita niya. Pero nung nahinto siya sa pag-iisda, sabi niya, tig 3 days muna tayo ha. 3 araw sa'yo, 3 araw sa akin. So, medyo, kung sabi nga ni Kuya Arnold, kung yung 5 days nga, minsan kinukulang pa, how much more yung 3 days? Tapos, sabi niya, pinag-uusapan namin, sabi ko, si Lord nang bahala sa'yo, dulog natin. Tapos, eventually, may dumating yung punto na, pag siya na yung lalabas, hindi na niya makontak yung boss niya. Pero 1 week siya minsan pag-aantayin, hindi sumasagot sa ano. Nakabang lang si Kuya Arnold kung kailan siya lalabas, tapos hindi siya palalabasin. Dahil doon meron siyang tampo kay Kuya Arnold. Minsan nung hinatid niya kami, inabangan lang niya sa kanto, sa halang, para lang sagutin siya. Kasi siya na yung Si Kuya Arnold po kasi, inaalala din niya yung service namin, kung paano kung wala. Kaya katulad kanina, 1 week na naman di nagparamdam. Sabi niya, Sabado na, paano yung mga magsisimba? Saka syempre, paano yung pamilya niya? Pwede bang nakaabang lang din sila kung kailan kikita si Kuya Arnold? Pero alam niyo, sabi niya sa akin nung last week pa, Pastor, baka meron dyan trabaho na pasok mo ako kahit ano. Sige kuya, pagpe-pray natin. Tapos alam nyo, kahapon, nagpe-pray siya syempre. Hindi nga nag-reply yung amo niya. Sabi niya, naghanap siya ngayon ng jeep para sa amin. Hindi niya na alam, walang kumukontak sa kanya. Tapos, habang siya natutulog, tumawag ngayon yung isa niyang kaibigan. Sabi niya, pre, gagawin kitang reference sa reference sa pagkuha ko ng motor. Sige. Tapos sabi niya, yun na pala yung way. Sabi niya, baka may alam kang trabaho. Sige, iyaano kita sa bangko, yung taga-kolekta. Tutulog lang siya. Tutulog lang siya. Kinatok siya ng pagpapala ng Diyos. Although wala pa naman, tapos itong jeep na ngayon, naghanap talaga siya. Kasi nga hindi sumasagot yung amo niya. Merong isa magbabakasyon. O pre, 1 week, gamitin mo muna yung jeep. Sabi nga niya, 1 araw lang hiningi ko. 1 week. Alam mo kung bakit nakita ko sa kanya yung joy? Hindi siya nag-alalaw eh. Bakit nakita ko yung joy? Chinat pa rin niya yung amo niya. Boss, may nakuha na akong jeep, okay na ako. Biruin niyo daw, nag-reply agad ng okay. Sandalang dati walang reply. Nung nakakita ng jeep, okay. Sabi ko nga Kuya Arnold, alam mo bakit? Kung bakit meron siyang joy? Kasi hindi siya nagtatanim ng galit. Naging mababa pa rin siya dun sa boss niya. Di ba? Nag-chat pa rin siya, hindi niya sinabi na bahala ka na boss. Iyon ang tunay na may kagalakan ng Diyos. Na kahit anumang sitwasyon mo, makikita yung pag-uugali ng Panginoon sa iyo. Na agrabayaduhin ka man ng tao sa paligid mo,
Alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Alam mo na hindi ka iwanan ng Diyos. At kahit natutulog ka lang, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? At yan yung masarap sa buhay ng isang Kristiyano. Yan yung kagalakan na meron tayo. Amen? Palakpakan nga po natin yung Diyos sa buhay. At iiwanan ko to sa inyo. In Psalm 16:11, Tagalog na lang, iyong pinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay masayahang magpakailanman. There is fullness of joy. Kaya ito yung lagi natin tandaan, the way of Jesus is the way of joy. Ang kaparaanan ni Jesus ay ang kaparaanan ng kagalakan. Kung gusto mong magalak sa buhay na to, sundan mo ang kaparaanan ng ating Panginoon Jesus. Amen? So sige po, palakpakan natin muli ang Diyos na buhay. At tayo ay tutungo na sa communion. Hawi tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Sige po, ihanda natin muli ang ating mga puso para sa communion. At lalala ng isang binasa kanina sa verse, araw-araw silang nagtitipon sa templo at nagtitira-piras ng tinapay. Dahil isa sa utos ng Panginoon, naalalahanin natin yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Sige, awitan natin ang Lord. Sige po, awitan natin ang Lord, awitin natin yung tinapay ng buhay. Meron na po ba ang lahat? Hindi ba makita yung -1? Nakapela na lang. Pwede na makakapela. Buhay na wala
kahirapan para apuin yung mga sala ng tao na hindi kayang bayarin sa harap ng Diyos. At dahil sa kanya ring buhay, ibinigay na anong sumisimbolo ng dugo, yung kanyang kamatayan. Pag wala ng dugo, wala na buhay, di ba? Kaya naman ang dugo ng Panginoon ay ibinuhos, sabi nga, ay nagkaroon ng pagbubudo, dumana para hugasan yung ating mga sala. At iyan ang nais gawin ng Panginoon tuwing sabi kanina sa Book of Acts, araw-araw ginagawa ng kapanahunan, nakamamatay lang ng Panginoong Jesus. Pero tayo, once a month. Pero hindi ibig sabihin ay inaalis natin sa ating puso. Dapat yung ginawa ng Panginoon nabubuhay sa ating puso, hindi natin nililipat. Amen? Kaya sa pagkakataong ito, habang magsasalo-salo tayo, habang kinakain ng tinapay at iniinom yung sumisimbolo ng kanyang dugo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang ginawa. At kung hindi kayo kaya sa Panginoon, ito rin yung pagkakataon na bago tanggapin yung elemento ng communion, nakipag-ayos tayo sa Lord. Amen? Sa sandaling ito, maaari tayong lumapit sa Diyos bago tayo manalangin. Kung merong gustong makipag-ayos sa Diyos, ito yung pagkakataon na muli kang lumapit sa Panginoon. Hingin mo yung paghuhugas muli ng kasalanan. Hingin mo na mapasay ulit yung joy of salvation. Ang nawawala sa tao pag nagkakasala, yung joy of salvation, yung kagalakan na ito ay ligtas. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, meron tayong isang sandali para lumapit sa Diyos at makipag-ayos. Panginoon, sa sandaling ito po, inaalala namin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, dahil kung hindi sa kanyang katawan at sa kanyang dugo na inalay para sa amin, wala kaming kagalakan sa buhay na ito. Walang kaayusan ng buhay na ito. At walang kapupuntahan sa buhay na ito. Pero dahil sa Panginoong Jesus, tinanggap namin lahat kung ano yung meron sa Kanya. Tinanggap namin yung pagiging anak, tinanggap namin yung pagiging kaibigan, at tatanggapin namin yung buhay na walang hanggan na nakalaan para sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil lahat ng hindi namin kayang gawin, ginawa ng Panginoong Jesus. At ang lahat ay magiging madali dahil din sa Panginoong Jesus. Salamat po sa kanyang katawan na dugo. Tunay na hindi ito matatapatan ng kahit anong bagay. Hindi ito mababayaran ng kahit anong material na bagay. Dahil ito'y natatanging, ito'y walang maitatapat na halaga. Dahil sino ba naman kami para tubusin ng kanyang dugo? Sino ba naman kami para pag-alaya ng kanyang katawan? Dahil ito, Panginoon, ay sa iyo, sa laki ng pag-ibig mo sa iyong mga anak, ibinigay mo yung anak, magtataming anak na si Yesu Cristo. Kaya sa kanya po ang pinakamataas na pasasalamat at pagdakila. Sige po, sabay-sabay natin kainin ng tinapay.
At sabay-sabay din po natin tanggapin ng Diyos na sumisibo ng kanang. Panginoon, salamat po dahil sa tuwing aalalahanin namin ang iyong ginawa, nabubuhay sa aming mga puso yung kapag-asahan, nabubuhay sa aming mga puso yung darating na buhay ng mga hanggan. Kaya Lord, salamat po. Hindi mauubos, hindi kami titigil ng pagpapasalamat dahil walang katumbas ang pag-ibig mo, walang katumbas ang ginawa ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po, bilang pasasalamat, tayo na po naman sa kahit sa offering. Sino po ba ang mag-exhort? Magsalikot ko na raw. Hello, good morning po. Amen. Sige po, tayo naman po ay dadako ngayon sa pagbibigay ng ating kapaghandog. Salamat po sa Panginoon sa pribileyo na pagpasalamat. Hallelujah. Amen. So, sarap po na yung ating puso ay meron joy. Amen. Na magbigay tayo sa Panginoon na may kagalakan. Amen. Ayun. So, ito po yung ating verse na nais ng Panginoon na ating gawin sa ating mga buhay. Nasabi po rito sa Malakyas, Kabanata 3, Talatang 10. Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matagpuan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Dito po sa sinasabi ng salita ng Panginoon, tayo po ay sinasabihan o pinapaalalahanan na sa lahat ng ating mga tinatanggap, pagpapala, maliit mo po ito o malaki, e nais po ng Panginoon na ibalik natin sa Kanya yung ikasampung bahagi na hinihingi po ng Panginoon. Amen. Masaya po ba ang puso na tayo po ay nagbibigay para sa Panginoon? Amen! Alam niyo po, sabi niya, 10%, tapos yung 90 po ay sa atin. So napakalaki po yung pribilehiyo na tayo po ay makapagbigay, mapagpala ang ating bahay sambahan para magamit ang mga pagpapalang ito para sa kanyang kaluwalhatian upang mapalaganap yung nais ng Panginoon. At hindi lamang po yan, kundi may pangako ang Panginoon sa mga nagbibigay o nagkakaloob ng ikapaghandog. Nagpoproteksyonan niya ang ating buhay. Amen. Naranasan po ba natin yun? Amen. Ako po personal, naranasan po yun sa mga panahon na dumaan po kami sa magsubok. Hindi po lingid sa inyong maalaman na yung dinaanan po namin, dinaanan lang po namin. Nakasama ang Panginoon. At ito po ang pruweba. Nakita niyo naman po si Kisha. Andun yung ginabayan siya ng Panginoon. Amen. Glory to God. Salamat po sa Panginoon. At alam ko po na sa pagbibigay natin, hindi po tayo lugi. Hindi po masasayang yung ating ibinabay sa Panginoon sapagkat sabi nga po ay yung buhay ng Panginoon ibinigay niya. Ano pa kaya kung hindi natin kaya ibigay sa Panginoon? Amen. So, yun po. Salamat po sa Panginoon. Tayo dito ngayon.